So, nung nakaraan, di ba, na video ako tungkol sa pag-harvest ko po ng mung bean sprouts. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung anong ginagawa ko para may tanim po yung mung bean sprouts. So, ito po yung tray na nabili ko po online. So, marami po siya. 10 yung nabili ko. Assemble muna ako ng isang piraso, ha. Ito, lalagay ko siya dito. Mga bean sprouts tray yan. Tapos, ito yung pinakatakip niya mamaya. So, yan. Tapos, ito, lalagyan ko ng tubig dito para kahit hindi ko diligan ng matagal na oras, okay lang. So, ito na po, nakaready na yung munggo na binabad ko ng 24 hours. And then, binanlawan ko ng 2 beses. 400 grams tong binabad ko na munggo. Tatanim ako ng toge. Toge tong tawag dito sa sa Tagalog. So, yan, kailangan i-spread ko. Hindi pwede na siksikan para iwas bulok. Pag masiksikan kasi siya, ang nangyayari is naiinitan siya. And yun doon nagsisimula na mabulok. Hindi siya makahinga. Kailangan pantay kahit pa paano malagyan lahat. Tapos lalagyan ko siya ng tubig dito. So yan, kumuha ako ng tubig. Lalagyan ko ngayon yung ilalim. Para moist siya. So may tubig na yan guys ha. Isang baso lang muna. Yung mamidagdagan ko. Then tatakpan ko. So 1 down po ako. Nakaka-enjoy din yung pagpapatubo ng ganito kasi after 3 days, napakarami na. And, yun yung dati gusto kong magbenta kaya lang, siyempre, kailangan ng maramihan na patubo nito. Hindi ko naman magampanan dahil kailangan kahit pa paano, anuin mo to babantayan mo kung sobrang mainitan siya, papasingawin mo siya, and then didiligan. So, yun. Ang pangarap ko dati na magbenta ako nito, hindi ko magawa kasi nga yun, medyo maselan kasi siya, bantayin. Kaya ang ginagawa ko ngayon, pang-konsumo na lang namin. Nakakain kami dito sa bahay ng munggo. At the same time, nakakapagbigay ako kila nanay. And kung may sobra, yung kapitbahay namin, bumibili sila sa akin ng 1 kilo. Mababa lang naman yung presyo ko para din, maka-avail lahat. Ayan, kailangan pantay na pantay guys. So, marami-rami itong magagawa ko. Itong nabili kong ito, 10 piraso. 1,000 yung binayaran ko para dito sa 10 tray na to, seedling tray. And nagamit ko na siya ng ilang beses. Kaya worth it talaga. Kaya kung gusto nyo rin magpatubo ng toge, halimbawa may business kayong lumpiang toge o kaya magluluto kayo ng toge na ulam, yan maganda na magpatubo kayo para hindi na kayo bumili. At sigurado pa kayo na malinis yung mga gagawin yung mga toge, ganyan. Napakaraming luto ng toge. Pwedeng okoy. Yan, sarap nun. Pwede ring ulam, yung adobong toge. So, ano pa ba? Pa ba yung mga luto? Comment down nyo nga po yung mga posibleng luto sa toge. Pero, ito nga. Lagi kong sinasabi, masustansya to. Mataas sa protein. Nakakatulong sa pagpapababa ng BP. And, masustansya. Puno ng vitamins and minerals. May mga antioxidant din siya. So, yun. Ang magagawa ko siguro ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 piraso. Yan. Kunti na lang. Sana hindi mabulok. Kasi ilang beses na rin ako nabulukan. Kasi nga, yun, lagi mainit. Kaya sana dito hindi mabulok. Kunti na lang.
Yung ginawa ko nung nakaraan, pinamigay ko sa kila nanay. Pang ulam sila. Inadobo daw nila. Yan. Kailangan, ano lang, huwag masyadong siksikan para hindi siya mabulok. Yan. Okay. Who knows? Yan. So, mapapansin nyo, dami ko nang nagawa. Ito na guys. So, pagpatong-patungin ko lang. Ito maganda lang kasi dito is, napagpapatong-patong ko siya guys. Okay. Yun yung aking toge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieces. Ayan guys, oh. Ready na siya bukas. Didiligan ko na. And sana ay nagustuhan nyo itong simple vlog ko. Sana may natutunan kayo, mga ka-listeners. So hanggang dyan lang muna and ako po ay magliligpit na para bukas. Pero wait lang, pakita ko muna. Pinapatungan ko ito ng nilalagyan ko siya ng tela para mabalot siya. Sana hindi siya gumuho. Pero wait, siguro paghiwalayin ko ng konti. Masyadong mataas eh. Baka mamaya gumuho, magsisi pa ako.